lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Parang very eksakto po doon sa kanta po ni Pastor Andy. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi ito magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Praise the Lord. Tayo po ay umakyat doon sa verse 7. So, doon sa verse 7 hanggang verse 10, ito po yung pangako ng Panginoon. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalhan kita. This will be the promise tonight, prayer warriors. Padadalhan kita. Pakinggan niyo po mabuti ito. Nang sunod-sunod na tagumpay. Are you ready for that? Padadalhan kita ng sunod na tagumpay. Hindi pa man po natatapos ang taon, papasok po ang bagong taon ng 2024. Ito po yung sasalubong sa atin na pangako ng Diyos. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan, akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Okay? Sa verse 9, ang panayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? Verse 10, may anak ba na magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking ama? Bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Praise the Lord. Napakaganda po ang verses 22 to 24 and verses 7 and verse 10. Actually po, kung inyo po yan na i-meditate, napakasarap i-meditate po ang buong chapter ng Isaiah 45. Pero po, kinuha natin lang po yung pinakaminsahe na gustong ihatid ng Panginoon sa gabi ito. Isaiah is one of the well-known prophets in the Bible. Isaiah. Kapag sinabing Isaiah is one of the major prophet in the Bible, for his prediction of the coming of Messiah that will redeem his people from their sins. And also, Isaiah give the warning of judgment and resurrection and destruction. Nagbigay po din siya ng warning ng destruction, ng judgment sa mga tao. Pero hindi lamang warning ng destruction at ng judgment, meron din po siyang uplifting promises ng pag-asa at ng kasaganaan ng buhay. So dalawang bagay po yan. Ang tawag po dyan ng ating prophet Isaiah, mamimili ngayon ang sangkatauhan, judgment ba ang pipiliin nila o yung pangako ng Diyos na kasaganaan. Pero ito po ang sabi po sa verses 9, ikaw ba na isang palayok, ito na po, ay makakatutol sa gumawa sa iyo? May tatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumagawa sa kanya? Kung atin pong babalikan at ilalagay natin sa ating imagination, tayo inilalagay ng Lord sa tinatawag pong palayok. At ang Panginoon po ang magpapalayok. At ang sabi ng Panginoon, tayo ba ay mayroong kakayanan na tanungin natin siya bilang magpapalayok, bakit ganyan ang ginagawa mo sa buhay ko? Bakit ganito ang hinahayaan mo na mangyari sa buhay ko? At sasabihin ba natin na, Lord, hindi ka yata sanay. Hindi ka talaga yata, Panginoon, tiyak sa ginagawa mo sa aking buhay.
Kung atin pong i-imaginein, ang isang palayok habang inuhugis ng magpapalayok ay wala siyang magawa, kundi hayaan lamang ang magpapalayok kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya kung titingnan po natin sa atin pong binasang ito, dalawang bagay. Ang ibinungad ko sa inyo ang verse 22, na sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Gusto kong bigyan ng diin ngayon ang ministry ito ng prayer warriors, ang ministry ito ng pananalangin, na ito ang pinakamahalagang ministry sa lahat ng ministry, ang pananalangin. At ang nakakalungkot lamang ngayon sa mga simbahan, pagdating sa tinatawag na mga intercessors o mga mananalangin, bakit ba ang mga prayer warriors, bakit ba ang mga intercessor walang fund? Walang pondo. Hindi binibigyan ng pansin. Hindi ina-appreciate. Parang walang halaga. Pero yung sa music ministry, napakalalaki ng investment yan. Pero pagdating sa mga kababaihan, sa kalalakihan, sa kids ministry, sa youth ministry, sa dance ministry, music ministry, napakalalaki ng pondo dyan. Hindi naman po yun masama. Pero ang isang malaking katanungan sa aking isipan, bakit itong mga lumuluhod at umiiyak na nanaghoy, nananalangin at nakikipag-usap sa Panginoon at umihingi sa Panginoon ng awat habag para sa iglesia, para sa atin pong bansa, bakit ito ang hindi napansin? Bakit ito ang itinuring parang isang maliit na ministeryo? Pero sa gabing ito, gusto ko pong sabihin sa inyo pong lahat, na ang inyo pong ministeryo ang pinakamahalagang ministeryo sa buong ministeryo, ang pananalangin. Kaya ang sabi po ng Lord sa Isaiah 45 verse 22, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong mundo, nanalangin ka lang. Ano po, sa iyong kinatatayuan, sa inyong kinaluluhuran, ang naliligtas na ay buong mundo na. Ang naliligtas na ay bansa. Ang naliligtas na ay ang buong iglesia. Ang naliligtas na ay ang pamilya mo sa isang taong matuwid na nakaluhod at nananalangin. Kayong mga tao sa buong daigdig, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya kung titingnan po natin, wala na tayong magagawa pa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buong mundo. Wala na tayong magagawa pa kung anong gustong gawin ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil sinabi ng Lord, para tayong isang palayok na nasa kamay ng isang magpapalayok. Wala na tayong magagawa pa. At sinabi pa nga ng Panginoon, siya ang mayroong kapahintulutan. Sa kabutihan man o sa kapahamakan, pinapayagan ng Diyos ang mga bagyo. Pinapayagan ng Panginoon ang mga lindol. Pinapayagan ng Panginoon ang mga trahedya at mga kalamidad. Pinapayagan ng Diyos yan. At wala tayong magagawa ng sangkatauhan. Balikan natin ang verse 22, mayroon tayong isang tanging pwedeng gawin. Pagdating sa mga trahedya, pagdating sa mga kalamidad, wala nang ibang ministry pa na gumagalaw, kundi ang ministeryo ng pananalangin. Kaya po huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag niyong maliitin ang inyong mga sarili na kami tagapanalangin lamang. Ang aming ministry ay prayer warrior lamang. Tanggalin natin yung salitang lamang. Dahil sa lahat ng mangyayari sa buong mundo, sa lahat ng tao, isa lang po ang mag-i-stand na ministry. Iyon ay ang pananalangin. Sabi ng Panginoon sa verse 22, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Wala na pong iba pang magliligtas sa atin. Ngayon po nakahanda na naman po ang mga tinatawag natin na mga terorista, communist people, o kung ano man ang tawag natin dyan, naghahanda na naman po sila sa mas malalang paghahanda doon sa nakaraang COVID. Isang araw, magugulat na lang tayo, higit pa sa COVID ang pwedeng gawin po nila. Dahil tinitesting nila na ilagay po sa hangin ang virus at maraming mamamatay. Wala na pong solusyon. Walang matalinong gobyerno. Walang magaling na gobyerno ang makakaisip po ng solusyon. Ang sabi lamang ng Panginoon walang iba, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Asan yung mga evangelism? Asan yung magagaling na mga pastor? Asan yung magagaling na strategy sa simbahan? Nasaan yung matitinding mga programa?
Makakagawa ka pa ba kapag pinagbabawal na? Makakakilos ka pa ba kapag sinabi na naman ng gobyerno na sarado ang mga bahay, sarado ang mga simbahan? Ang tanging ministry na pwedeng kumilos na lamang walang iba, kundi ang ministeryo ng pananalangin. Kaya sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Alam niyo po, wala na po tayong magagawa pa. It is going worse to worse. Palala na po ng palala ang magaganap dahil nasa last part na po tayo ng last of the last days. 1986, nag-preach ako about sa second coming. After 37 years, still I preach. At nasa pinaka-last of the last part na tayo of the last days. It is going worse to worse. Papunta na po ito sa kabulukan ang mundong ito. Kahit sino pa ang maging tagapamuno natin, wala na pong magagawa pa. Dahil po itong mundo ito, papunta na ito sa kabulukan. Dahil po sa sobrang kasamaan ng tao. Ano po ang ating tanging magagawa? Yang ginagawa po ninyo na yan. Ina-appreciate ko kayo. Tinataas ko ang Panginoon. Sinasaluduhan ko po kayo sa ministeryo ng prayer warriors. Na walang pumapansin sa inyo. Walang nag-a-appreciate sa inyo. Wala man lang sa inyong nagpaparangal. Wala man lang sa inyong nagsasabi na, bigyan naman natin ng parangal ang mga mananalangin. Actually po, mga kapatid, gusto ko po kayo ngayong i-appreciate. Gusto ko po kayo ngayong parangalan sa harapan ng Panginoon itaas. Ang Panginoon sa buhay po ninyo. And I really, really salute your life in the Lord. Na walang kaalam-alam yung tao, kaya gumaling siya dahil pinanalangin mo. Na walang kaalam-alam yung pamilyang yun, umayos ang kanilang relasyon dahil pinanalangin mo. Na walang kaalam-alam ang iglesia yun, na ayos ang problema dahil pinanalangin mo. Natutuwa ako kanina. Ang sabi ni Beverly, iniraise ko na po, may ginawa na ang Diyos. Pero wala tayong maririnig na magpapadala sa atin ng sulat or kaya bouquet or kaya certificate of appreciation. Salamat sa Prayer Warrior Ministry of God. Wala po. Kahit sa mga simbahan, wala kang maririnig na pinararangalan ang mga mananalangin. Pero po, ito ang tanging ministeryo na kinikilala kong pinakamahalagang ministeryo. Dahil kung wala po ang pananalangin, it is like a backbone. Na kung wala tayong backbone, hindi tayo makakatayo. Walang ministeryong makakatayo kung walang mananalangin. Walang pastor na makakatayo at mananatiling nakatayo kung walang mananalangin. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa inyo. At ang Diyos ay aking itinataas sa inyong mga buhay. His power and His might to save and to judge. Sabi po sa verse 12, sa Isaiah 45, ako ang lumikha ng buong daigdig. Pati ang mga taong dooy tumatahan, maging ang kalangitan, ako ang nagladlad, ako ang may kapangyarihan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. A reminder that God is a powerful God. A reminder that God is mighty to save. Pag sinabing mighty, makapangyarihan. Kapag sinasabing He is powerful, makapangyarihan. Dalawang magkaibang English, pero iisa ang kahulugan. The power and the mighty of God to save and also to judge. A reminder that God will bless those who honor Him and obey Him. But also a reminder that He can bring and He can allow calamity upon calamity to those who disobey. Because it is God who created the heaven, the earth, the moon, the stars, and everything. At nasa Kanya ang kapangyarihan ng lahat. Kung hahayaan lang ng Diyos na ang mga planeta ay ma-disalign, lahat na tayo, wala na tayo lahat. Lulubog lahat ang mga isla. Tayo ang Pilipinas, isang isla. Mas malawak pa ang tubig kaysa sa Pilipinas. At tayo lulubog na lamang ng ganun. Kung hahayaan ng Diyos na ma-disalign ang mga planets, nasa kontrol ng Diyos ang lahat. Kontrol ng Kanyang kapangyarihan. Sino bang makalalaban sa Diyos?
Sino bang makaka-rebuke sa Panginoon? Kapag pinayagan ng Lord ang malalakas na mga lindol, kapag pinayagan ng Diyos ang mga super typhoon, kapag pinayagan ng Panginoon ang mga trahedyan yan, no one can stop the hands of God. But, I have a good news to every one of you. My good news is, mayroon siyang isang paanyaya na napakahalagang paanyaya. This is about the prayer, the invitation for us to pray so that He can change His decision and plans. Prayer can change things. Prayer can change the decisions of God. Prayer can change even the mind of God, the decision, the plan of God. Kapag ang panalangin ng isang matuwid ay kanyang itinaas sa Panginoon, at ang Diyos ay mayroon ng desisyon, dahil sa panalangin ng isang matuwid na ito, mababago ang desisyon ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. This is the good news to us. God says personally and directly who He is. Kaya ang sabi niya po kay Moses, kapag pumunta ka na doon kay Parao, tinanong ka kung sino ako, sabi mo, ako nga. Pag sinabing, I am that I am the healer, I am the deliverer, I am the powerful God, I am Jehovah Jireh, I am Adonai, everything. He is everything. Siya ang lahat at walang sapat na salita para sabihin mo kung ano at gaano kadakila at makapangyarihan ang Diyos na ito na ating dinadalanginan. At ang sabi lagi ng Panginoon, maikli ba ang aking kamay para di kita maabot? At palagi sinasabi ng Lord sa mga nananalangin, may imposible ba sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? But also, He can bring judgment to all the people who is guilty of their sin. Dalawa po yan. Either the judgment of God or either the blessing of the Lord. He can do what He wants because He is God. He is a powerful God. That is number 1 tonight. Who can fathom? Yun po sabi ni David. Who can fathom? Sino ang makaaaro? Kung gaano siya kataas? Kung narinig niyo po yung preaching ko po nung Sabado sa TGPM, sabi po ng Panginoon, ang kaisipan niyo, hindi ko kaisipan. Ang mga plano niyo, hindi ko mga plano. Iba ang inyong kaisipan sa aking kaisipan. No one can understand. Kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganoon po ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang makakasukat, walang makakaaro. Lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay kaya niyang pigilan. Lahat ay kaya niya na ibigay at pagkaloob. This is very clear to us tonight. And for this invitation of the Lord, for us to pray, do not stop praying. Huwag ka ma-discourage. Kung walang pumapansin, kung walang nag-appreciate sa iyo, na wala man lang sa inyong nagpapahalaga sa inyong ginagawang ito, wala man lang bumabalik, na gumaling siya at sasabihin, salamat po, gumaling ako sa panalangin niyo. Salamat po, naayos ang problema sa simbahan. Salamat na ayos po ang problema namin ng mag-asawa. Kung walang bumabalik at walang nagpapasalamat sa inyo, God is so merciful. God is really good. God is so faithful to His promises unto us and to every one of you. And first of all, because of your prayer, nations will be saved. Only God can do it to us. Because of what? Because of the one who is praying na hindi siya nakita ng sinuman o narinig o napasalamatan man lang, pero siya yung umiiyak at tumutulo ang luha at sinasabihan na siya ng marami. Ang haba naman itong manalangin. Wala na itong ginawang manalangin. Ano ba yung ginagawa niya? Puro panalangin. Ano ba yan? Puro na lang panalangin. Because of that prayer. Because of that prayer, na mayroong pagtulo ng luha, nababago ang galit ng Diyos sa halip
na ang kanyang ibos ay kanyang buot ay napipigilan ang Panginoon. Na sana'y itutuloy niya na madurog ang lahat at walang matitirang buhay, napipigilan. Dahil may tumawag, narinig niyo po ba yung lindol sa Jensa na doon sa SM na sabi doon nung naririnig natin, Jesus, 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 Jesus. Hello? Sa tingin niyo po ba hindi narinig ni Lord yung kanyang sigaw? Nang tinatawag niya ay ang Panginoong Jesus? Sabi nga po ng isang awit, call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Wala na iba. Hindi pagalingan ng theology. Hindi pagalingan ng simbahan, ganda ng simbahan, padamihan ng membro. Ang sabi lang ng Lord, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon. Ikaw, pati ang sambahayan mo, kasama na ang bansang ito. Kapatid, gaano ba kahalaga ang ginagawa niyo yan? Sa gabing ito, ang sabi po ng Panginoon, God will be gracious. God will be merciful. And still the love of God will be bestowed and will be poured out on the nations. And that nation will be saved because of the one who prayed to the Lord. So tayo ba'y titigil sa pananalangin? So tayo ba'y magsasawa sa pananalangin? Trust Him. Continue to cry out to Him. Continue to call upon the name of the Lord. Because, sabi ng Panginoon, ako ay totoo sa aking pangako. Ako ay totoo sa aking pangako kapag kayo lumapit sa akin at kayo ay lumapit na may pagtitiwala at pananampalataya, ay ililigtas ko kayo, kayong mga tao sa buong mundo dahil wala nang iba pang Diyos sa akin. At ako ay tapat sa aking mga pangako at ito hindi nagbabago. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangako sila na sila ay magtatapat sa akin. Imagine niyo po yun. You just pray, hindi ka turo ng theology. You just pray. Hallelujah. Hindi ka magaling mag-evangelize, hindi ka magaling mag-preach. Nanalangin ka. Dahil sa panalangin mo, sabi po dito, at ito yung pangako ko, sabi ng Panginoon, na ang lahat ng tao sa harapan ko na yan na pinapanalangin mo. Sino po bang mga pinapanalangin nyo, mga kapatid? Ang lahat ng yan ng mga pinapanalangin nyo, pinapangako ko ito sa inyo na sila'y luluhod sa aking harapan at sila'y mangangako na sila'y magiging tapat sa akin. Hallelujah. God is so amazing, God. Nabigla na lang, Lord, salamat. Akala ko wala ng pag-asa itong kapatid kong ito. Wala ng pag-asa itong magulang kong ito. Wala ng pag-asa itong aking kamag-anak na ito. Pero ngayon, Lord, nakita ko, nangangako maglilingkod sa iyo. Nangangako magtatapat sa iyo. Why? Mayroong isang nanalangin dyan. Ikaw, bakit nandito ka ngayong gabi? May nanalangin sa iyo, kapatid. May umiyak para sa iyo. May tumulong ng luha para sa iyo. Kung wala po yun sila, wala na po tayo ngayon. Hello. The last thing, life is uncertain. Life is uncertain. Hindi natin tiyak ang magaganap bukas. Hindi natin tiyak kung anong mangyayari ngayong gabi. Hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa pagpasok ng taon. Tatlong bagay lang po ang aking iiwanan sa inyo sa gabi ito. Kung gayon at ang Diyos ay nanghako, at sinabi niya na tapat ako sa aking pangako, tutuparin ko ang aking mga pangako. Kung gayon pala, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At hindi naman natin tiyak kung ano ang magaganap at anong mangyayari sa mga susunod na araw ng ating buhay. Tatlong bagay lang po ang iwan ko sa inyo. Stay connected to God. Stay connected to God. Alam niyo po yung pagiging connected sa Panginoon, you will be connected to the Word of God. Ang pagiging connected sa Panginoon, you will be connected through prayer. Paano ka ba makukunik kay Lord kung di ka mananalangin? Hello? As you are mentioning the name of the Lord, napapalingon si Lord. You are getting the attention of God.
As you pray, you are getting the attention of God, and also your attention is focusing also to God. Dalawa po yan. Kinukuha mong attention ng Diyos pag nananalangin ka, at gayon din naman ikaw, nakuha ng Diyos yung attention. Alam na naman ng Diyos, kahit hindi tayo manalangin, He is all knowing God. Pero ba't kinakailangan tayo manalangin? For you to get the attention of God. And also for you, para yung attention mo mapunta sa Lord. Naalala nyo ba doon sa Biblia na sinasabi ng Panginoon na grabe yung bagyo at nagkakagulo na ang kanyang mga alagad? Sinumbatan siya, Panginoon, ano ba yan? Mawawasak na lamang ang bangka, kayo tulog pa ng tulog. Pero si Lord tulog lang, tahimik lang siya. Bakit? Alam niya na ang alon sumusunod sa kanya. Hello? Imbis na tayo tayo ng panik. Ang dami natin plano, ang dami natin gusto, ang dami natin salita. Nagre-react tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Lalong binabagyo ang buhay natin. Dahil gustong-gusto ng Diablo, nagre-react tayo. Alam niyo po, pag ako sinisiraan, pag ako winawasak ang pagkatao ko, yun ang mga panahon ako nananahimik. At yun ang mga panahon ayaw ko magtanggol sa aking sarili. Bakit po? Paano ko ba ipagtatanggol ang sarili ko? Pero ang sabi ng Panginoon, akin na yung galit mo. Ako ang magiganti. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ano ba kayo? Ba't kayo natatakot? Nandito ako. Sinaway ng Lord ang alon, tumigil ka. Walang panik, walang reaksyon ng Panginoon. Sinaway niya, sumunod sa kanyang alon. Alam niyo po, kulang lang po tayo ng katahimikan. Marami tayong salita. Marami tayong mga reactions. Marami tayong mga emotional attack na pinapatulan natin. Why not silently pray? Manahimik ka. Pero sa iyong pananahimik ang kausap mo ang Panginoon. Sa iyong pananahimik, tumutulo ang luha mo. At ikaw ay nakakonect sa Panginoon. Para kang isang cellphone na hindi mo nagagamitin. Kinakailangan mo nang i-plug in sa isang electric na saksakan para ito ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng power. Why not connect to God? Why not keep your mouth? And as you keep your mouth, you are praying and you are connecting to God. Hayaan mo lang yung luha mo na umagos yun. Hayaan mo lang na yung puso mo ay nananalangin at nagkikipag-usap sa Panginoon. Hayaan mo nagsusumbong ang puso mo sa Lord. Hayaan mo, ipakita mo kay Lord na sasaktan ka na, nasusugatan ka na sa mga ginagawa sa iyo, sinasalita sa iyo. Pero wala kang salita ang lumalabas sa bibig. Sabi ng Panginoon, Matthew, Mark, Luke, John, sinampal siya, niluraan siya, tinusok pa siya, pero kahit isang salita, wala siyang sinalita. Wala siyang sinabing, aray ko, sobrang ng sakit yan. Ano ba, bakit niyo yung ginagawa sa akin? Even single word, wala. He just prayed. And he just prayed. At ang sabi doon, hanggang dumating ang pagkakataong halos dugo ang tumutulo sa mata ng Panginoon. Mga kapatid, as you connect to God, sabi po ng Panginoon, He is the one that will work. He is the one that will work out. He is the one that will move. Habang nananahimik ka, habang tumutulo ang luha mo, may ginagawa na ang Diyos. May ginagawa na ang Panginoon. Stay connected to God. Keep quiet. Connect your heart to God. And let the Lord fight your battle. Kaya nga ang tawag po natin dyan, hindi puro salita, tuhurin naman natin. Hello? Tuhurin natin. Iluhod natin. At walang bagay na iniluhod mo na hindi ipapanalo. Hello? Stay connected to God. The source of everything. The source of power. The source of strength. And the source of your needs. Connect to the source of everything to your life. Pangalawa, stay focused. Focus ka lang kay Lord. It's all about Jesus. It's all about Him. Kaya ang ating topic, Diyos ka sa amin.
Sabi ko sa inyo noong nakaraan, sasabihin lang natin lagi, ang response natin, problema ka lang, may Diyos ako. Problema ka lang, may Diyos ako. Kawalan ka lang, may Diyos ako. Karamdaman ka lang, may Diyos ako. Pag-uusig ka lang, may Diyos ako. For whatever it is, your response, you have God. Stay focused to Jesus. Stay focused to Him. It's all about Jesus. Kung may ginagawa ka, napapagod ka na wala man lang napapasalamat sa iyo, continue to do it because you are doing it for the Lord. Hindi mo yung ginagawa sa tao. Hindi ka nagpapa-charming sa tao, hindi ka nagpapa-impress sa tao. Marami po kasi ngayon displaying, marami po kasi ngayon gusto lang nila yung hangaan sila ng crowd. Yung marinig nila, wow! Kahit walang palakpak, kahit walang wow. You are doing it for the Lord Jesus. Just focus on Jesus. Ano po sabi ng Panginoon? Ang lingon ng lingon, hindi makakarating sa patutunguhan. Focus. Kaya naman lumubog si Pedro. Inalis ang tingin kay Jesus at tumingin sa alon, lumubog siya. Huwag kang titingin sa problema. Huwag kang titingin doon sa mga sinasabi ng tao. Huwag yun ang iyong pagbulay-bulayan. Ang sabi niya kay Joshua, Joshua, para magtagumpay ka, para managana ka. Pagbulay-bulayan ng aking mga salita, meditate my word day and night, and you will become prosperous and successful in life. Alam niyo po ba, walang value yung mga tao na nag-uusig sa atin? Walang ka-value. Kumbaga sa peso, wala pong halaga. Alam niyo po ang napakasarap? Ang pagbulayan mo, yung mga sinasabi ni Lord, yung mga pangako ng Diyos, yung sinasabi niya, then your life will be blessed. At ang palatandaan na ikaw ay blessed, nagiging blessing ka. Huwag mo na sa akin sabihin na blessed ka. Pero kapag ikaw ay nagiging blessing, you are blessed. Kasi hindi ka kailanman pwede maging blessing kung hindi ka blessed. At dahil ikaw ay nakapokus kay Lord Jesus, it's all about the Lord Jesus. Whatever you do, it's all about the Lord Jesus. Your life will be blessed. And because you are blessed, you will be a blessing. Not only to me, not only to this online, you will be a blessing to nations. Ang pinag-uusapan po natin dito, nations. And last thing, is stay faithful and obedient to God. Alam niyo po, ang taong tapat, spellingin nga natin ang tapat. T-A-P-A-T, tapat. Baliktarin mo yung tapat. Baliktarin niyo po yung tapat. Spellingin niyo ang tapat. T-A-P-A-T. Baliktarin mo ulit siya. Yung pa rin. Ang taong tapat, baliktarin mo man yung tapat dyan. Hello? Pero kung dahilan lamang sa title, dahilan lamang sa posisyon, dahilan lamang sa tinatawag po na, yung tinatawag po natin na displaying, nakakahiya sa Lord, no? Na-post ka ng post, hindi mo naman member. Post ka ng post, hindi mo naman church. Post ka ng post, hindi mo naman ministry, nagsama ka lang doon. It's all displaying. Wala po yan. Sa harapan ng Panginoon, sabi ng Lord, pag dinaan niya, para po yan isang straw, para po yan isang kahoy na masusunog lamang. Pero po yung pagtatapat natin, ay pagtatapat natin sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ang isang tapat na tao, balibaligtarin mo man yan, tapat yan. May blessing o wala, tapat yan. May problema sa wala, tapat po yan. Pinupuri yan o hindi, tapat yan. Dahil tapat siyang tao eh. Stay faithful and obedient. Bakit po? Maikli na lang ang panahon na tayo gagawa para sa Panginoon. Maikli na lang ang panahon ng ating paglilingkod. Kunti na lang pong panahon. Then, the Lord will come. These three things must remain in your heart tonight. Stay connected, stay focused, stay faithful, and obedient to God. Magbibigay po ako sa inyo ng conclusion ng 2 Peter chapter 3 verses 9 to 10. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya
ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa araw na iyon. Ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Verse 15. Isipin ninyo na kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Bakit daw po nagtitimpi ang Panginoon? Nagtitimpi ang Panginoon, sabi niya, para bigyan tayo ng pagkakataong tayo po ay maligtas. Sabihin natin po ito sa buong mundo. Nagtitimpi ang Panginoon na kaya hindi siya bumabalik pa. Nagtitimpi ang Panginoon para maligtas po ang mundo. Maligtas po ang napakaraming tao. So anong gagawin natin mga kapatid? Itigilan ba natin ang pananalangin? Na ito yung sinasabi sa atin ng Lord ngayon sa gabi ito. Sabi po ng Panginoon in verse 22, lumapit kayo sa akin. At sa paglapit natin sa Panginoon, ililigtas niya ang mga tao. Ang mundo ay ililigtas ng Panginoon. At sa mundong ito, at sa mga taong ito na sinasabi ng Diyos, kabilang din ang ating mga mahal sa buhay. Kabilang po yung mga taong minamahal natin. At sila ay maliligtas. At sila po'y madadatnan ng Panginoong handa. At sila po'y madadatnan ng Panginoon. Na sila po'y nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil sila po'y nakapagbalik loob sa Lord. Diba sabi dito, para kayo makapagbalik loob. Para kayo makapagsisi. Bakit po nakapagbalik loob ang mga taong ito? Bakit po ang mga taong ito yung nagsisi sa kanilang mga kasalanan sa Panginoon? Mayroong isang taong lumuhod. Mayroong isang taong nanalangin at lumapit sa ating Panginoon. And because of that, sabi nga po ng Panginoon na bago ang kapasyahan ng Diyos sa taong niya. Mga kapatid, kung pwede ko lang kayong bigyan ng isa-isang trophy, kung pwede ko lang kayong bigyan ng tigi-isang medalya, kung pwede ko lang kayong bigyan ng tigi-isang appreciation, gagawin ko po. Hinahangaan ko ang inyong ministeryo. Hinahangaan ko ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Ito ang pinakapaborito kong ministeryo, ang ministeryo ng pananalangin. Stay focused to Him. Stay connected to Him in prayer. Stay focused to Jesus for what you are doing now. And stay faithful and obedient to God. Kung anong narinig mo, kung anong sinabi ng Panginoon sa iyo, kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos, manatili kang tapat, gawin mo ng gawin, gawin mo ng gawin. At habang ito'y ginagawa mo, you are connected to God. At habang ito'y ginagawa mo, you are just focusing on Jesus. Huwag na huwag mong aalisin ang tingin mo sa Lord. Huwag na huwag mong titingnan ang problema. Huwag na huwag mong titingnan ang mga alon. Huwag na huwag mong iaalis ang paningin mo sa Panginoon upang pansinin ang alon at ang mga bagyo sa buhay mo. Huwag na huwag mong alisin ang paningin mo sa Panginoon. Umasa ka sa Diyos. Sabi ng Psalms 37, Amen? Umasa ka sa Diyos at ang mabuti gawin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at sa Kanya mo ito matatagpuan. Lahat na ng bagay na kailangan natin nasa Kanya. He is enough. In this morning or this afternoon or this evening, di ko alam kung anong oras din sa inyo. Sapat po siya sa atin. Walang kulang na ano paman. Siya lang po ang ating kasapatan. Siya lang po ang ating satisfaction sa buhay. If you have Jesus in your life, and if you are obeying the will of God in your life, then your life will be satisfied because the Lord will satisfy you. Pubusugin ka ng Panginoon. Pupunuin ka ng Lord. Ano sabi ng Lord pangako sa inyo ngayong gabi? Bawat isa sa inyo ngayong nananalangin. Sabi ng Panginoon, padadalang kita ng tagumpay na sunod-sunod na katulad ng isang masingsing ulan. Alam mo yung masingsing ulan na pinong-pinong ulan na basang-basa ka kapag inulan ka noon? Be ready, prayer warriors. Hindi lang kayo mananalangin. Kayo din po ang pinatutungkulan ng Diyos na kayo padadalhan ng sunod-sunod na tagumpay. Kayong mga nananalangin ng tapat.
kayong sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, kayo din naman ang kayo mismo ang pinatutungkulan ng Panginoon, na kayo'y padadala ng sunod-sunod na tagumpay at katulad ito ng masinsing ulan. Sabi ng Lord, ako ang Diyos na nangako at tapat ako sa aking pangako. Be ready, prayer warriors, to receive all your answered prayers, to receive all the rewards of your crying in the Lord. Be ready to receive all the promises of God to you. Alam mo, yung pinapanalangin mo yung isang tao, sa iyo una gagawin ng Diyos. Pinapanalangin mo yung isang simbahan, sa iyo una gagawin ng Panginoon. Dahil ikaw ang naririnig ng Diyos ang tinig mo. Ikaw ang uunahin ng Panginoon. Ikaw ang kanyang naririnig. Ikaw ang pagdadaluyan niya. Ikaw din ang gagamitin ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng 2 Peter na binasa ko ngayon, nagtitimpi lang si Lord. Para yung ating mga pinapanalangin, sagutin ng Diyos. Gusto ng Panginoon bago siya dumating, yung mga pinapanalangin natin, tugunin ng Diyos. Iligtas ng Diyos yung mga taong ating idinudulog sa Kanya. Iligtas ng Lord yung mga churches natin dinudulog sa Kanya. Nagtitimpi lang po ang Panginoon. Hanggat ito, ng mga taong ito ay bumalik sa Lord. At sabi doon, luluhod. At sila'y mangangako na sila'y magtatapat sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon because of those prayers. Because of your prayers, kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon sa gabing ito at nawa, lalo kayo maging masigasig sa inyong pananalangin at huwag kayong titigil. Dahil po, kung may pinakamalapit sa puso ng Panginoon ngayon, kayo po yung mga mananalangin. You are a man and woman of God after God's own heart. Like David, na wala nang ibang ginawa, tumugtog ng kanyang heart. Wala nang ibang ginawa, siya po ay kumanta at wala na po siyang ibang ginawa kundi manalangin. Kaya naman isang panalangin lamang. Ano po isang panalangin lamang ni David? Sabi niya, in the name of Jesus, then the giant pulled out. Mga kapatid, be ready for the breakthrough. Be ready for the surprise of the Lord. Be ready for the promise of God. At ang Diyos po ang nangako sa inyo sa gabi nito. Sabi niya, ako'y tapat, ako'y totoo sa aking pangako, ako ang inyong Diyos. Wala nang iba pa. Kaya naman sa gabi ito, sabay-sabay natin sasabihin, totoo nga po, Panginoon, Diyos ka sa amin. God bless po at pagpalain po tayo lalo tigit ng Panginoon. To God be the glory. Salamat po. Amen, Nay. Pwede po bang makahingi ng isang prayer po bago sa pagtatapos po ng inyong mensahe para po sa prayer warrior? Sige po, tayo pong lahat ay dudulog sa Panginoon. Ipapanalangin ko po kayo. Ama naming Diyos na nasa langit sa oras pong ito, na Diyos ni Isaiah, na nangako at nag-anyaya na lumapit kami sa iyo. At nangako ka, tapat ka, totoo ka sa iyong mga pangako. Panginoon, Ama namin, our Father in heaven, hallowed be your name, and let your kingdom come, and let your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari po ang kalooban mo, O Diyos, ang kagustuhan mo, ang plano mo, Panginoon, sa mga anak mong ito, Panginoon. God, I pray right now, Lord, sa pangunguna, Panginoon, ng iyong anak na ito, sa kanya pong core group, Panginoon, sa lahat ng mga mananalangin na ito, dakilang Diyos, Lord, mula kay Beverly, Lord God, sa lahat sa kanila, dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Lord, walang kahit na isang panalangin na nasayang. Lahat ito'y narinig mo, Lord God, at nakahanda at nakalaan na ang mga kasagutan mo, Panginoon. Lord, sila ang pinakamalalapit na tao ngayon sa iyo, dakilang Diyos. Lord, bring them encouragement to pray, to continue praying, to continue crying out to you, to continue to call upon your name, Lord God Jesus.
We need them, oh God, in our nations, Lord. Kailangan namin ng mga katulad nila sa aming bansa. In the name of Jesus, Lord, strengthen them, Lord God. Give them encouragement, oh God. Give them the fire, Lord Jesus. Hallelujah. Lord God, give them, oh God, to be ablaze, Lord Jesus. Hallelujah. Na sila po'y mag-alab, mag-apoy, dakilang Diyos at sa kanilang pananalangin, Panginoon. Maranasan kanila katulad, Panginoon, ni Moses, Lord. Lord God, doon sa naglilihab na puno, Panginoon, Lord, encounter every one of them, Lord Jesus, with your mighty presence and with your mighty, mighty power of your Holy Spirit in the name of Jesus. Lord, pag-apuhin mo sila, pag-alabin mo sila, nasa saan man sila ngayon. Lord God, magkaroon sila ng mga encounter, oh God, in their prayer life, Lord, in the name of Jesus. Lord, maranasan nila, Lord, ang breakthrough, Lord God, in their prayers, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, I pray, Lord, hallelujah, anoint them, Lord God. Anoint them, Lord God. Anoint them right now in the name of Jesus. Rabasiki, rabababayante. Rabaseka, rabababayante. Hallelujah. They are, Panginoon, the intercessors, O God of the nations. Sila, Panginoon, ang mga taga-iyak ng bansa, mga bansa, Panginoon. Paano na lang kung sila'y tumigil sa pag-iyak? Paano na lang kapag sila'y tumigil sa pananalangin? What will happen to our nations, Lord? I pray right now, O God, strengthen them, Lord Jesus. Encourage them, O God. Anoint them, Lord. Empower them, Lord God, in the name of Jesus. Fill them with your Holy Spirit and with your power. Holy Spirit, touch them right now. Rabasika rabababayande. Uribahandi rabasaka rabababayande. Yarabaseka rababababayande. Anoint, Lord, and bless, Lord, in the leadership, O God, of your daughter, Lord, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, tiyak, Lord, sa gabing ito ang panawagan mo sa kanila. Tiyak ang kanilang ministry, Lord God, ay ministry gagawin sa kanila. Ang ilang tatawag sa kanila. This is ministry, Lord God. Ministry, Lord God. Kailangan, Panginoon, and let your promise to them, O God, be upon them. Pour out all those promises, O God. Panginoon, they are now blessed right now. Lord, ang kanilang mga finances sila, Lord, ang unang mga mananaghana na kilang Diyos, Lord, sila pa yun ang unang i-restore mo, sila pa yun ang unang i-empower mo, and they will be blessed, and they will be a blessing, O God, to nations. In the name of Jesus. Rababababayande. In the name of Jesus. Ama, salamat po, Lord God. Siluhan mo ang kanilang mga buhay. Tatakan mo sila ng tatak ng Santong Espiritu at ng apoy ng Espiritu Santong magliliyab sa kanilang mga buhay that will consume all the plans and works of the enemies in the name of Jesus. Rabababa, that Lord, we declare right now, O God, in the name of Jesus, that without any retaliating spirit, Panginoon, through them, O God, through their prayers, O God, all plans and works and curses of the enemy, O God, hallelujah, winasak mo na, lahat ng sumpa, plano at gawa ng kaaway, God, ay wasak na, Panginoon, all the strongholds of the enemy, in Jesus' name, mula sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang ministeryo nito, dakilang Diyos. Panginoon, sila ilalakad, Lord, na matagumpay. At sinabi mo, Panginoon, padadalan mo sila ng sunod-sunod na tagumpay, katulad ng isang masinsing ulan, Panginoon. At ikaw ang kanilang Diyos. At luluwalhatiin kanila at itataas kanila at isisigaw nila ang kabutihan mo at katapatan mo. Isisigaw nila, dakilang Diyos, Lord God, ang iyong karangalan, ang iyong kaluwalhatian at kataasan, Panginoon. Lord, thank you for the answered prayers, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga anak mong ito, dakilang Diyos. Panginoon, naman nanalangin ng bansa sa pangalan ni Jesus. Rabababayande. Rabaseka, rabayande. Salamat, Lord, sa iyong mga kamay, katulad ng magpapalayo, gawin mo ang nice mong gawin sa kanila. Kung sila ang napaka-special na flower base, kung sila ang napaka-special na misa, kung sila ang napaka-special na upuan, whatever it is, O God, whatever you want, whatever your will, Lord God, let it be, O God, according to your will, according to your plans, O God, according to your purpose. Gawin mo, walang makakapigil, wala na kahit na sino pa man. And Lord, I say and I pray and I decree and I declare, they are blessed and nothing can change it.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa iyo ang papuri, kapasalamatan, kadakilaan, karangalan. Ito pong aming dalangin. Amen and amen.